Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo na makapag-English. Kahit pa po kayo baguhan lamang ay makakapag-English na po agad kayo ng tama. Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Ako ay nasa pagkabigla. Kapag in-English po natin yan, yung ako ay I am. Tapos itong nasa in. Tapos yung pagkabigla, shock. I am in shock. Okay? Isa pa pong halimbawa. Ikaw ay nasa isang komportableng kalagayan. Kapag in-English po natin yan, you are in a comfort zone. Okay? Isa pa pong halimbawa. Siya ay nasa panganib. Kapag in-English po natin yan, tapos yung siya ay babae, she ang gagamitin natin. Pero kung gusto nyo yung lalaki, he ang gagamitin nyo. Subukan po natin ay yung siya ay babae. So, she ang gagamitin natin. She is in danger. Okay, kung mapapansin nyo, ang bilis po natin makabuo ng mga English sentences kasi meron po tayong pattern na sinusunod dito sa ating lesson. Ngayon po, ang gusto ko pong ituro talaga sa inyo ay makapagbigay po kayo ng ideya kung saan ay yung ating pinag-uusapan ay maisalarawan natin ang kanyang kondisyon o sitwasyon ngayon. Okay po, yun po yung impormasyon na ibinibigay nyo. At dahil sa sinabi kong ang maibigay na impormasyon ay pang ngayon, gumamit po ako ng M, ng R, ng is. Kasi yan po ang senyales sa ating kausap na Amerikano na ang ibinibigay nating impormasyon ay pang ngayon. At ang ating pinag-uusapan nga pala po dito ay itong ako bilang I, ikaw bilang you, tayo kami bilang we, sila bilang they, siya bilang she kung babae, hinaman kung lalaki para sa siya. Tapos, pwede rin kayong gumamit ng partikular na pangalan, katulad ng Teresa. Okay? Bali po, itong M ay ipinapareha dito po sa ako, sa I. Pag R naman, ay maaari nyo po yung ipareha sa you, sa we, o sa they, dito sa tatlo. Pag is naman, pwedeng sa he, o kaya she, o kaya yung partikular na pangalan katulad ni Teresa. Yan ang tatandaan nyo. So, pag ang ginamit ko ay kami, R ang gagamitin nyo. Pag ang ginamit ko ay ako, M ang gagamitin nyo. Okay, sa pagbibigay ng impormasyon na pang ngayon. Okay po? Ngayon, syempre, gusto kong maparami ang mabuo yung mga English sentences dito sa ating lesson. Kaya dinagdagan ko pa yan. Katulad po nito. Simula a hurry hanggang dito sa the spotlight na nakatagalog na po. Ngayon, kung meron po kayong mapapansin ditong yung nasa ay may X. Tapos, na kulay pula po yung highlight niya. Ibig lang sabihin, sa Tagalog na mensahe natin, huwag nyo nang gamitin yung nasa para tama yung Tagalog na mensahe natin. Pero sa pagta-translate po ng ating Tagalog na mensahe patungong English, kailangan i-translate nyo pa rin yung nasa. So, magbigay po ako ng halimbawa ngayon. Subukan po natin itong salitang nagmamadali. Si Teresa ay nagmamadali. Kung mapapansin nyo, hindi ko sinabi yung salitang nasa kasi magkakamali yung Tagalog na mensahe natin. Pero pag itatranslate na po natin yan sa English, kailangan i-translate nyo yung nasa. Kasi yun ang tutulong para maging tama yung ginagawa nating English sentence o sa pagta-translate nitong si Teresa ay nagmamadali. So, subukan po natin. Teresa is in a hurry. Teresa is in a hurry. Okay? Isa pa po, itong nasa na may X sa baba, itong nagbebenta. Subukan po natin. Subukan po natin itong siya, tapos lalaki naman. Siya ay nagbebenta. Kapag in-English po natin yan, kailangan yung nasa, i-translate nyo pa rin para maging tama yung English sentence natin. He is in sales. Okay? So, napakadali po. Pero dito sa iba, yung walang X, yung nasa, tuloy-tuloy lang po yung pag-translate natin gamit ang nasa sa Tagalog. Okay po? So, sana po makikipag-aralan ng maigi po itong ating lesson ngayon kasi
ito po ay gamit na gamit din po. At ang tinuturo ko po talaga sa inyo dito ay ang paggamit ng salitang in. Itong preposition in at yung mga salita o kaya mga salita na susunod sa kanya na maaaring ipareha sa kanya. So, ang ibig lang sabihin, itong shock, pagkabigla, ay pwede mong ipareha sa in. Itong panganib, pwede mong o danger, pwede mong isunod sa in. Itong isang pagsubok na sitwasyon, a challenging situation, maaari niyong isunod sa in. So, itong mga salitang ito, simula shock hanggang dito sa the spotlight, ay maaari niyong isunod sa in. At makakabuo na po kayo ng iba't ibang ideya. At dahil sa meron kayong iba't ibang ideya, gamit ang in, marami na po kayong magagawang English sentences na kapaki-pakinabang. Okay? So, sana may kipag-aralan po itong ating leksyon ngayon kasi kung mapapansin nyo, magagamit nyo rin po ito. Okay? Makikitandaan po lahat po ito mga isinulat ko po dito. Okay? Sana pahalagahan nyo po kasi ito po ay mga pinaghihirapan ko para talaga kayong matuto agad kahit pa po kayo ay baguhan pa lamang. Kaya maraming salamat din pala po sa tumutulong sa ating channel, sa mga nakasubscribe. Kung hindi dahil sa inyo, inspirasyon ko rin po kayo mga nakasubscribe kasi alam ko tinutulungan nyo yung page natin. Kaya hanggat kaya kong makagawa sa maagang panahon ay ginagawa ko po. Maraming salamat po talaga at doon din po sa laging nandyan, nakasuporta sa page natin, sa mga nagla-like, sa mga nanonood hanggang dulo. Maraming salamat po.